Andres Bonifacio. Bakit parang gulat ka rito? Isa sa mga sikat na bayani dahil sa kanyang direktang contribution sa ating kalayaan laban sa dayuhan. Ngunit hindi na niya ito nasilayan dahil sa kanyang maagang kamatayan bago pa ang ating independence. Bukod dito, hindi maganda ang istorya ng kanyang pagkamatay, kaya't di natin ito ginugunita taon-taon. Pasyalan natin ang mga makasaysayang lugar ng mga huling araw ni Andres na nakabisikleta. Kaya, Tara, let's go! Good day mga ka-bike date! Pupuntahan po natin ang mga historical places ng last days ni Andres mula dito sa Carmona. Si Andres Bonifacio ay isang revolutionary leader na tinaguriang ama ng himagsikan at national hero. Itinatag niya ang KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Bilang pangulo ng revolutionary government, tinatawag din siyang Supremo. Nasa silang na po tayo ngayon. Papunta na tayo sa Limbon, Indang, Indang Bayan, Pinaglitisan ni Bonifacio at Mount Nagpatong sa Maragondon. Ibilisan na po natin! Magte-teleport po tayo! Dito na po tayo sa intersection ng Silang at Aguinaldo Highway. Tatawid po tayo at didiretso sa Silang Banay-Banay Road. Medyo rolling ang kalsada dito at aahon tayo sa bandang dulo ng kalsada. Banay-banay na po tayo. Itong kalsada na ito ay CM de los Reyes Avenue. Pakaliwa, papuntang Tagaytay. At pakanan ay General Trias kung saan ginanap ang Tejeros Convention. Noong March 1897, nagkaroon ng convention or election sa Tejeros na ngayon ay General Trias. Pinag-usapan ang pagbuo ng revolutionary government. Nanalo si Aguinaldo bilang pangulo at nag-claim si Andres na may dayaan na nangyari. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanya at siya ay umalis at nagkuta sa Indang bago bumalik ng Manila. Dito nagkuta si Bonifacio pagkagaling niya ng Tejeros. Siya ay nilusob ng mga tauhan ni Aguinaldo upang arestuhin. Nagulat si Bonifacio at tumanggi ng lumaban sa kapwa Tagalog. Binaril si Bonifacio sa braso at sinaksak siya sa leeg. Ang kapatid ni Andres na si Ciriaco ay binaril at napatay, habang ang kanyang isa pang kapatid na si Procopio ay lubhang nasaktan at ang kanyang asawang si Gregoria ay maaaring ginahasa. Mula sa Indang, ang gutom at sugatang Bonifacio ay dinala sa pamamagitan ng duyan patungo sa Naik. Papunta na tayo ng pangalawang historical site sa Maragondon. Dadaan muna tayo ng bayan ng Indang. Nasa Indang Bayan na tayo. Yan na po yung dating munisipyo at yung puno ay ang Indrang, kung saan na-derive ang pangalan ng bayan. Dahil mahilig din kami sa adventure, nakita namin na may alternative way pala papuntang Maragondon. Hindi pa namin ito nadadaanan, kaya't sinubukan namin. Mais dumaan dito.
Dire-diretso lang, palusong. Sementado pa. Ang problema nga alam, may mga part na nagbitak-bitak na yung semento. Tapos may part na medyo mahaba yung lugar na liblib na. I mean, walang mga bahayan sa gilid. Medyo ano lang, kailangan siguro kung dadaan uli dito, araw lang. Mga ka-bike date, papasok na po tayo ng Maragondon. Maragondon, yung pangalan niya, alam niyo kung bakit saan na-derive? Na-derive yan sa sa tunog ng ilog. May malapit dito, malaki yung ilog. Pagka malakas yung agos ng tubig, dumadagundong yan. Yun yung unang tawag nila sa lugar nito, Madagundong. Pero nung panahon ng mga Kastila, medyo hindi daw maganda yung pangalan. Yung tawag sa pangalan nila ng mga Madagundong. Kaya ito, napalitan nila sa present team na Maragondon. Layo ng biyahe namin from Indang, siguro mga 15 kilometers. Tapos ngayon 46 kilometers na total. Siguro bago kami makarating sa Bonifacio Shrine, baka umabot ng mga 52, 53. Ako, yari, pauwi nito. Mainit na. Nandito na po tayo sa Reyes Ancestral House, kung saan nilitis si Procopio at Andres sa salang treason at sedition. Makikita natin ang reenactment ng trial dahil sa mga life-size na statue. Habang siya ay nililitis, lagi niya sinasabi na siya ay inosente. Tinapos ang trial ng isang araw lang at ang naging hatol ay kamatayan. Maraming istorya na nagsasabi na ito ay tragedy to justice at ito raw ay kangaroo court. Ano sa palagay mo? Comment down below ang iyong reaksyon. Papunta na tayo ngayon sa Bonifacio Shrine sa paanan ng Mount Nagpatong. Dadaan tayo ng Governor's Drive papuntang Ternate. Although parang sa Ternate na tayo, pero ang shrine ay sakop pa ng Maragondon. Papasok tayo dito, papuntang shrine, pero way din ito ng papuntang quarry. Hoping hindi maalikabok or masyadong malubak ang kalsada. Rough road pa ito. Rough road nga talaga. Imagine, kung ngayong panahon na to ganito yung kalsada, paano pa kaya nung araw, 100 years ago? Ang sukal-sukal siguro nito. Pag diniretso natin, quarry pa yan. Pero dito tayo sa kaliwa, papunta doon sa shrine. Ako, mas mukhang rough pa talaga. Ang hirap, mabato. Sobra. Malalim? Okay na. Ang lalaki ng bato. Baka sumemplang. Register muna tayo. Papasok na po tayo ng shrine ni Bonifacio. Dito po sa Mount Nagpatong, Maragondon. Ito ang Bonifacio Shrine and Ecotourism Park kung saan ito ang huling hantungan ng magkapatid ng Bonifacio, sina Andres at Procopio. Ito ang itsura ng shrine ni Bonifacio. Sa likod nito ay may dalawang panel na makikita ang salitang KKK at mga sculptures. Pero kung pagmamasdang mabuti ay may mga sculpture na nag-form na mga letra ng mga depiction sa buhay ng Supremo. Sa bandang dulo sa kaliwa ay ang 12-foot statue ni Andres at ng kanyang kapatid na si Procopio na nakagapos. Naka-fashionable kamisa di chino pa ang Supremo. Sa tapat ng shrine makikita ang isang pavilion. Siguro para sa events or programs. Merong pag-swimming pool, kaso di na siya maintained. Pero maayos pa naman. Merong pathway papuntang tuktok ng Mount Nagpatong. Tara, panikin natin. Medyo masukal. Tapos medyo malambot yung lupa. Siguro dahil sa ulan.
Hindi rin naman pala nalalayo yung hagdanan na steps. Ay, nakita na natin. Mukhang mataas. Wala pa sa hagdan, hinihingal na ako. 200 steps daw yan. Nakakailan ka pa lang? 7? Okay. Hindi na namin tinuloy yung pagpanik sa taas. Medyo pagod na kami magbike eh. Pagod na rin, sobrang taas pa. 200 steps. Pero pakita na lang namin kung ano yung supposed to be na makikita natin ngayon. After completing 200 steps climb, makikita natin ang sundial. Ito yung lumang pamamaraan ng pagkuha ng oras. At ito rin yung view sa itaas. Siyempre, 200 steps din pababa. Sa bike date natin ngayon ay napuntahan at nakita ang mga lugar kung saan ang Supremo ay dinakip, hinatulan at pinatay. Malabang ay may idea ka na kung bakit hindi sineselebrate ang kamatayan ni Andres Bonifacio. Is it because our revolutionary narrative is marred by power play, jealousy, and murderous intentions among leaders? Ang pangit naman na tuwing May 10 ay papaalalahanan tayo na ang pumatay sa ama ng katipunan ay kapwa Pilipino. Hanggang dito na lamang ang journey natin mga ka-bike date. Thanks for watching! Please like, share, and subscribe! Press na lang din ang bell button para ma-notify kayo sa aming latest upload. Comment na rin kayo for our improvement! Pwede rin panoorin ng ibang videos dito. Until next bike date, bye!